Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Upside Down Magic. Halina't simulan na natin. Napakabata pa noon ni Nori, ngunit pakiramdam niya ay iba siya sa ibang mga bata. Hindi tulad ng kanyang mga kaklase, wala pa siyang natatagpuang bagay na nagpapaspecial sa kanya, hanggang sa isang araw, may nangyaring kakaiba. Sa edad na 7, pinagmamasdan ni Nori ang kanyang mga kapitbahay mula sa bintana ng kanyang silid nang makita niya ang isang kuting sa hardin. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumubo ang balahibo sa kanyang mukha at siya ay nagbagong anyo bilang isang pusa. Nang pumasok ang kanyang ama sa silid, biglang tumubo ang mga pakpak sa kanyang likod, at doon natuklasan ni Nori kung ano talaga ang kanyang ipinagkaiba sa lahat. Ngayon ay dalagita na si Nori, at matapos ang 6 na mahabang taon ng paghihintay, siya at ang kanyang matalik na kaibigan ay papunta na sa Sage Academy, isang kilalang paaralan ng mahika. Si Reina ay may kakayahang kontrolin ang apoy. Kahit napakalakas niya, madalas siyang mawala ng tiwala sa sarili, ngunit palaging nariyan si Nori upang ipaalala sa kanya kung gaano siya kahusay at upang purihin ang kanyang talento. Sa kabilang banda, hirap si Nori na kontrolin ang kanyang kapangyarihan, sa tuwing siya ay nagiging hayop, nagiging halo-halong nilalang siya ng sabay-sabay. Makalipas ang ilang linggo, sumama ang dalawang magkaibigan sa iba pang mga mag-aaral ng Sage Academy at naghihintay ng bus papunta sa kanilang paaralan. Ngunit sa halip, isang kakaibang lalaki ang lumabas mula sa likod ng puno at nagsabing siya ang gag-abay sa mga bagong estudyante. Pagkatapos magpaalam sa kanilang mga magulang, pumasok sila sa kagubatan at sinundan ang lalaki sa isang landas. Ilang minuto pa lang ang nakalipas nang matagpuan nila ang isang portal. Si Bud ang unang dumaan, kasunod si Nori at Reina, at saka ang iba pa. Pagdating nila, natuklasan ng mga estudyante na walang signal ang kanilang mga cellphone. Kinahapunan, nakilala nila ang punong guro na si Linda. Ipinakilala ni Linda ang 5 kategorya ng mga mag-aaral ayon sa kanilang likas na talento. Ang mga fuzzes, nakakausap ang mga hayop; flickers, nakakakuha ng mga bagay gamit ang kamay; flares, may kapangyarihang apoy; flyers, nakalilipad; at foxers, nakakapagbagong anyo sa anumang hayop. Bago magsimula ang klase, kailangang sumailalim lahat sa isang pagsusulit upang masukat ang kanilang kakayahan. Ang mga flares ang unang tinast, kailangang sindihan ng kandilang 2 metro ang layo. Si Philip ang unang nasuri at nakapasa agad. Ngunit nang si Elliot ang sumubok, usok lang ang lumabas sa halip na apoy, kaya itinuring siyang walang pag-asa. Si Reina naman ang huling sumubok at napatunayang pinakamalakas sa grupo dahil nagawa niyang sindihan ang kandila gamit lamang ang kanyang munting daliri. Sumunod ay ang mga fuzzes, na kailangang kausapin ang isang aso at tamaan lahat ng sagot. Pagkatapos ay ang mga flickers, na kailangang hilahin ang isang ceramic vase papunta sa kamay. Pero nang si Pepper ang sumubok, imbes na mahayla, itinapon niya ito sa pader, kaya agad siyang bumagsak. Ang mga flyers naman ay kailangang lumutang ng 1 metro sa loob ng 30 segundo. Ngunit nang tanggalin ni Andres ang mabigat niyang backpack, lumipad siya pataas hanggang kisame at hindi na bumaba, kaya siya ay nadiskwalipika. Sa wakas, ang mga fluxers ay kailangang mag-anyong pasang may butik at manatili sa ganoong hitsura ng 6 na segundo. Pagpasok ni Nori, nag-anyo nga siya ng pusa, pero tumubo rin agad ang mga pakpak ng paniki sa kanyang likod, na ikinagulat ng mga guro. Nang mapagtanto niyang nawalan siya ng kontrol, bumalik siya sa pagiging tao at tumanggap ng sobre tulad ng iba. Sa pagtatapos ng pagsusulit, nagtipon-tipon ang mga estudyante sa patio upang buksan ang kanilang mga card. Si Reina ay napasama sa flares, ngunit si Nori ay hindi napunta sa fluxers, sa halip, may nakasulat na UDM sa kanyang card. Hindi niya alam kung ano iyon. Ipinahayag ng punong guro na lahat ay pupunta sa cafeteria upang kunin ang kanilang uniforme, maliban kay Nori na kailangang sundan ang daan patungong gubat. Doon sila naghiwalay ng kanyang kaibigan at nagpaalam ng good luck. Pagdating ni Nori sa gusali ng UDM, sinalubong siya ni Bud at dinala sa isang silid sa ilalim ng lupa. Doon niya nakilala ang iba pang mga estudyanteng bumagsak din sa pagsusulit, mga kasapi ng tinatawag na Misfits Club. Hindi sila pinapayagang mag-aral ng mahika, sa halip, karaniwang aralin lang ang tinuturo sa kanila. Nagalit si Nori at tinanong kung bakit hindi sila pwedeng mag-practice tulad ng iba. Biglang dumating si Linda at ipinaliwanag na ang UDM ay nangangahulugang upside down magic. Ayon sa kanya, hindi kailanman matututunan ng mga batang iyon na gamitin ng tama ang kanilang kapangyarihan, kaya dapat silang manatili sa paaralan hanggang sa tuluyang mawala ito.
Ikinwento pa ni Linda na noong 1939, isang batang lalaki na si Reginald Roberts ang naging dahilan ng pagbabago ng patakaran ng paaralan. Dahil sa kanyang upside-down magic, naging sisidlan siya ng tinatawag na shadow magic, isang madilim na enerhiya na ang tanging layunin ay maghasik ng kaguluhan. Upang mailigtas ang mundo, nagtulungan noon ang mga guro at estudyante ng Sage Academy upang mapigilan ang malaking trahedya. Simula noon, tinuturing ng paaralan na ang mga may upside-down magic ang pangunahing target ng madilim na mahika, kaya dapat silang ihiwalay at ipagbawal mag-practice ng anumang kapangyarihan. Samantala, natutunan ni Reyna na gaganapin sa loob ng ilang linggo ang taunang Founders Day. Sa okasyong iyon, pipiliin ng mga guro ang pinakamahuhusay na estudyante mula sa bawat kategorya upang magtanghal sa harap ng mga tagapagtatag ng paaralan. Sa unang aralin ni Reyna kay Professor Argon, inutusan siyang gawing popcorn ng mais gamit ang apoy. Sa una, matagumpay niyang nagawa ito, ngunit nang asarin siya ni Philip, muli siyang kinabahan at nasunog ang popcorn. Habang pinapagalitan siya ni Argon, palihim siyang pinagmamasdan ni Chandra, isang estudyanteng mas nakatatanda. Kinabukasan, dinala ni Bud ang kanyang mga estudyante sa labas at ipinakita sa kanila ang mga wallis. Akala ni Nori ay matututo silang lumipad, ngunit lumabas na panglinis lamang iyon ng bakuran. Habang naglilinis, sinamantala niya ang pagkakataon upang manood ng klase at nalaman niyang dapat nilang gayahin ang isang tiyak na pusa sa anyo. Nais ni Nori na makasali sa Founders Day kaya nagsanay siya upang maayos ang kanyang mahika. Ngunit muli siyang nabigo, naging kakaibang nilalang na naman siya. Tinawag ng guro si Bud upang ayusin ang sitwasyon bago pa malaman ng punong guro. Sa tanghalian, nagkita muli sina Nori at Reyna, ngunit hindi sila nakapag-usap ng matagal dahil pinabalik si Reyna ni Argon. Kalaunan, si Philip ang itinanghal na pinakamahusay sa klase ng flares, at hinamon si Reyna na tapatan siya. Bagaman nagtagumpay siya, bahagyang nasunog pa rin ang popcorn niya, kaya nabigo pa rin si Argon. Habang naglalakad mag-isa sa pasilyo, nilapitan siya ni Chandra at pinuri ang kanyang kakayahan. Sinabi pa ni Chandra na kung gusto niyang higit pang palakasin ang kanyang kapangyarihan, maaari siyang tulungan. Gabi na nang mag-aral si Reyna sa silid-aklatan. Habang isinasoli niya ang isang aklat, may nahulog na isa pang may itim na pabalat. Nang pulutin niya ito, natuklasan niyang ito ay Manual of Shadow Magic, at nagsimula siyang magbasa kung ano ang nakasulat dito. Ngunit nang buksan ni Reyna ang aklat, biglang namatay ang mga ilaw at napagtanto niyang napakalaking pagkakamali ang nagawa niya. Ibinabalik na sana niya ito sa estant nang mapansin niyang sinusundan na siya ng aklat. Samantala, nasa dormitoryo si Nori kasama ang kanyang mga kaibigang misfit na tinutulungan siyang sukatin kung gaano katagal niyang kayang mapanatili ang anyo ng isang pusa. Sa kabila ng kanyang araw-araw na pagsasanay, hindi siya tumatagal ng higit sa 3 segundo bago magbago ang kanyang katawan at maging halo-halong anyo ng iba't ibang hayop. Kinabukasan, habang pinagmamasdan ni Reyna si Nori at ang kanyang mga bagong kaibigan mula sa bintana, nalungkot siya sa pag-aakalang hindi siya namimiss ng kanyang matalik na kaibigan. Bigla namang lumitaw sa kama niya ang Manual of Shadow Magic. Kusang nagbukas ang mga pahina ng aklat hanggang sa isang partikular na kabanata na nagtuturo kung paano ilabas ang nakatagong kapangyarihan ng isang tao. Nang simulan niyang basahin ito, bumalot sa kanya ang itim na ulap at pumasok sa kanyang katawan. Ilang oras ang lumipas, nagtipon ang lahat ng mga bagong estudyante upang saksihan ang kompetisyon ng dalawang pinakamahuhusay sa bawat klase. Nagsimula ang paligsahan sa kategoryang flares. Siguradong panalo si Philip, ngunit laking gulat niya nang mapatalsik siya ni Reyna matapos mapasabog nito ang lahat ng mais sa record na oras. Natuwa si Professor Argon sa lasa ng popcorn at pinili si Reyna bilang kinatawan ng kanilang klase sa Founders Day. Dumating si Nori at sinabi niyang matagal na siyang nagsasanay upang ayusin ang kanyang mahika. Humingi siya ng isa pang pagkakataon upang patunayan ang kanyang kakayahan at nag-anyo siya bilang pasang may guhit. Sinusukat siya ni Professor Han, ngunit pagdating ng ika-4 na segundo, muli na namang tumubo ang mga pakpak sa kanyang likod at nawalan siya ng kontrol. Natakot siya at nag-anyong iba't ibang nilalang ng sabay-sabay. Sinubukan siyang tulungan ni Reyna na kumalma, ngunit dahil lumakas na rin ang kanyang kapangyarihan, muntik pa niyang masunog si Nori. Agad siyang humingi ng tawad at tinulungan ni Bud si Nori. Ngunit dumating ang punong guro at pinagalitan si Bud, sinabing kung hindi niya mapapakalma ang kanyang mga estudyante, matatanggal siya sa trabaho. Pagbalik nila sa punong tanggapan ng UDM, labis ang kalungkutan ng grupo dahil nawala na sila ng pag-asang matutunan pa nilang gamitin ang kanilang mahika.
Dahil naranasan na rin ito noon, naawa si Bud at ipinahayag niyang kailangan niyang sabihin ng isang mahalagang bagay. Sa gitna ng kagubatan, inamin niya na matagal na niyang kinamumuhian ang kanyang trabaho at sawang-sawa na siyang makita ang mga estudyante ng UDM na nawawalan ng pag-asa. Kaya't nagpasya siyang tulungan silang yakapin ang kanilang kakaibang kakayahan at paghusayin ito. Kumanta si Bud at ginamit ang liriko ng kanyang awitin upang makipag-usap sa mga hayop sa gubat. Doon nila nalaman na kabilang pala si Bud sa fuzzy category. Nakahinga ng maluwag ang mga kabataan dahil napagtanto nilang hindi sila nag-iisa. Hindi tulad ng ibang fuzzes, nakakausap lamang ni Bud ang mga hayop sa pamamagitan ng musika. Bagaman hindi siya nagtapos sa Sage Academy, hindi nawala ang kanyang kapangyarihan dahil palihim niya itong ipinagpapatuloy. Nangako siya na simula kinabukasan, tuturuan niya sila kung paano gawin iyon. Habang naglalakad pabalik, napag-isip-isip ni Nori na may kakaiba kay Reina kaya nagpasya siyang bisitahin ito. Pagpasok niya sa silid, nadatnan niya si Chandra na hawak ang aklat at doon niya nalaman na mula sa librong iyon nanggaling ang paglakas ng kapangyarihan ni Reina. Nagalit si Reina at pinaalis si Chandra, inutusan siyang dalhin ang aklat. Ngunit pag-alis ni Chandra, bumalik ang libro sa silid. Ngayon si Reina at pagbukas niya ng pinto, naroon si Nori. Agad niya itong niyakap. Ngunit upang hindi malaman ni Nori ang tungkol sa Shadow Manual, pinilit niyang palabesin ito. Kinabukasan, tinupad ni Bud ang pangako niya at sinimulan ang pagsasanay ng grupo. Tinulungan niya si Andre na kontrolin ang taas ng kanyang paglutang sa pamamagitan ng pagtali ng hose sa kanyang katawan. Nakalutang siya hanggang tuktok ng mga puno, ngunit hindi pa rin mapababa. Habang tumatagal, natutunan ng mga kabataan na tanggapin ang kanilang mga kakayahan sa kung ano talaga ang mga ito. Habang nagmamasid si Reina sa kanyang mga kaklase, muli siyang nilapitan ni Chandra. Sinubukan niyang paalisan ito ngunit nalaman niyang silang dalawa ay magkaugnay na dahil ginamit na niya ang aklat. Nagtaka ang mga estudyante kung sino ang kinakausap ni Reina, at doon niya napagtanto na siya lamang ang nakakakita kay Chandra. Tumakbo siya pabalik sa kanyang silid, ngunit patuloy siyang ginugulo nito. Sinabi ni Chandra na hindi pa alam ni Reina kung gaano kalawak ang kanyang kapangyarihan, at na siya ay mas malakas kaysa sa sinuman. Naakit sa ideya ng ganap na kapangyarihan at pagkawala ng kanyang mga takot, tuluyan siyang bumigay sa mahika ng mga anino. Nang makita ni Nori ang kanyang kaibigan, napagtanto niyang sinaniban na ito. Ibinunyag ng nilalang na malapit ng wasakin ang buong paaralan at kailangang tumakas ni Nori bago siya maging unang biktima. Agad bumalik si Nori sa kampo at ibinalita ito kay Bud. Nais ng kanyang mga kaklase na sabihin agad ito sa punong guro, ngunit sinabihan sila ni Bud na walang maniniwala at hintayin ang Founders Day dahil tiyak na doon kikilos ang espiritu. Kinabukasan, nagtipon ang lahat ng guro at mag-aaral sa hardin. Inimbitahan ni Linda si Reina sa entablado para magtanghal. Umupo lamang siya sa una, ngunit bigla siyang tumayo at nagsabing may inihanda siyang espesyal na palabas. Biglang sumiklab ang isang higanteng bowl ang apoy mula sa kanyang mga kamay at kumalat ang anino sa buong hardin. Isang nakakatakot na tinig ang umalangaw-ngaw, ipinahayag na siya ay muling nagbalik. Napagtanto ng mga guro na ito ang parehong espiritong sumanib kay Reginald Roberts ilang dekada na ang nakalipas. Pinagtulungan nila ni Professor Argon na gumawa ng dambuhalang bowl ang apoy upang sugpuin ito, ngunit hindi ito tinablan. Tinawag ng Fuzzies ang mga ibon upang tumulong, ngunit nagtakbuhan ang mga hayop sa takot. Sinubukan ng mga Fluxers na umatake, ngunit walang epekto ang kanilang mga anyo. Nang tila wala ng pag-asa, dumating ang grupo ng UDM. Ginamit ni Pepper ang kanyang kapangyarihan upang itaboy ang nilalang habang lumikha si Elliot ng makapal na usok upang bulagin ito. Si Andre naman ay ginamit bilang cane, at sa tulong niya, natulungan ni Nori na pabagsakin ang halimaw. Sa halip na patayin ito, pinigilan ni Nori ang lahat dahil alam niyang ang nilalang ay si Reina. Isinugol niya ang kanyang buhay upang tulungan ang kaibigan na muling makontrol ang sarili. Sa huling sandali, lumabas mula sa loob ng halimaw ang bowl ang apoy ni Reina at tuluyang winasak ang espiritu. Matapos mailigtas ng UDM ang Sage Academy, nagbago ang lahat. Kanselado na ang programang UDM only at pinayagan na silang mag-aral kasama ng iba. Muli ring na-promote si Bud bilang opisyal na guro ng Fuzzies. Sa cafeteria, wala nang hiwalay na mesa para sa bawat kategorya. Ngayon, malaya na ang lahat ng estudyante na makipagkaibigan sa sinumang gusto nila, anuman ang uri ng kanilang mahika. Dito na nagtatapos ang Movie Recap. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.